chismakers, gumawa pala ako ng bibimbap, gimbap, or kung tawag dyan, kimbap ang tawag dyan. Ayan, habang ako nakatambay kanina, pinaghati-hati ko na ang aking mga ingredients. Ayan, aking nang binabati rin ang itlog. So, ganyan, para madali tayo matapos. Ayan, sa kabilang banda, nagpapainit na pala ako ng ating kawali, any wine kalawali. Nilagyan natin ng oil, kahit na anong oil dyan ang meron kayo, pwede yan. Isasangkot nyo ang ating carrots. Ayan, ang una natin, ang carrots. So, kaya natin isasangkot siya, syempre, para hindi siya matigas at para maglambot siya ng konti. Lalagyan pala natin siya ng bubudburan natin ng asin. Ang asin na yan ay pampalasa sa carrots natin. Ang pangalawa naman pang nilagay ko, syempre ang ating cucumber, no, kaya tinatawag na pipino. Syempre kailangan din natin siyang isangkot siya. Lagyan rin natin ng asin. Mga katamtaman ng sangkot siya, hindi pwede yung para malabsak. Huwag malabsak, guys. Ayan. So ang pangatlo na naman natin nilagay, syempre pagkatapos na natin yan sinalin, at pangatlo na yan. Ayan ang ating fish cake. Ang tinatawag nilang fish cake. Ayan, kailangan na fish cake. Mabibili pala ito sa supermarket. Basta sabihin nyo lang fish cake. Alam niya nila yan, guys. Chismakers, alam na nila yan. So, ayan. Pagkatapos naman yan, guys, syempre, bumili ako ng spam. Ayan, hinati-hati natin ng spam ng ganyan. Kahit na mga sausage, kung ano man yan, pwede yan. Basta't may spam dito. Kaya yung ganyan gagayan natin. Ayan. Ito ang pangatlo, guys. Syempre, ang panghuli. Syempre, ang ating itlog. Kailangan natin iluto ang ating itlog na banayad-banayad lang ang paglagay mo. So, kailangan yan, ganyan-ganyan ang tsura niya. Banayad din ang apoy para hindi siya masunog. Kailangan lang natin yan, taob-taob ng onte. Ayan, hindi ko alam kung ano yung ginagawa yan. Ililis siya. Ayan. So, abang nagano yan, guys, ayan, tapos na ako doon. Ayan, ang kanin gagawin natin. Nilagyan ko siya ng asin, salt. Kailangan natin lagyan ng asin. Siyempre, lagyan ng sesame oil. Kung wala kayong sesame oil, okay lang yan. Basta papalasa ng yan. Nilagyan ko rin pala siya ng sesame seed. Yan, pampalasa at mabango at masarap talaga yan sa kanin. So, halo-haloin na natin siya habang mainit siya. Ganyan-ganyan ang gagawin natin. Napakasimple lang yan. Kaya, ayan ang gagawin natin. So, ito na, natapos na natin lahat ang ingredients. Ito na nga po pala ang kalabasan ng lahat. Ayan, napakasarap po tingnan. Ayan, magre-ready na po pala tayo sa paggawa ng ating bibimbap. Ayan, meron tayong oil dun para pampaano ngayon. Siyempre, mag-gloves kayo para hindi maglagkit ang inyong mga kamay. So, ang aking unahin, ang hilera ko, ang kanin. Siyempre, pipit-pitin natin ang kanin ganyan para dumikit siya po dun sa kim na tinatawag. Kaya pala siya tinatawag na kimbap kasi kim po pala ang tinawag dyan. O yung seaweed na seaweed na makikita nyo sa supermarket, mabibili nyo rin yan, guys. Masarap yan, guys. Yan, yung pang kimbimbap. Ayan, masarap siya. So, hindi ko alam kung ang tawag nila dito, gibimbap, kimbap, o whatever. Basta makakain siya. Basta nag-crave lang ako nito. So, ayan, lahat ng mga butas niyan, tampalan nyo ng mga kanin na yan. Itong itsura niya. Medyo nahihirapan tayo mag-camera dyan kasi napakahirap pag ikaw lang mag-isa. Ayan, ito, nilagay ko na pala yung tinatawag nilang sesame leaves. Ayan, mabibili nyo rin po pala yung sa supermarket. Ayan, hele-helera nyo lang. Ang pangalan nilagay ko, ang ating ham na niluto niyan, o spam. Ayan, syempre ang ating kanina, mabibili din yan doon. Ayan, mga preservative na nila yan, masarap yan. So, hele-helera nyo lang lahat ang ating mga ingredients. Ayan, naglalagay na ako. Napakasustansya pala ng bibimbap na to. Ito pala ay isang bite lang pala nito ay kakain ka na, may kasama ng ulam at saka hindi yan, kasamang ulam, gulay, lahat-lahat na. So, napaka-healthy niya sa body natin, kaya pwede nating ibaon ito. Pwede na natin itong sa ating mga Christmas. Kagaya ngayon, ng mga Christmas na ngayon, pwede ito para hindi nakakaumay. Meron siyang gulay, hindi nakakagilting kainin. Konti lang din ng kanin makakain nyo. Best ito para sa inyo mga nagda-diet. So, ayan, papakita ko ang itsura ng ating sapin-sapin. Parang sapin-sapin ang itsura niya. So, ayan, napakahirap talaga mag-camera, mga chismakers, kaya pagpasensyahan nyo na ang camera ko kung ganyan. Pero mas masarap ito, guys, kung kayo ang gagawa nito. So, ito na ang itsura niya ngayon. So, ayan na ang itsura niya ngayon. Ayan ang itsura niya. So, ako ay nag-ice muna and na natin yan. I-roll na natin yan, guys. So, guys, bumili kayo ng pang-rolyo ng ating bibimbap. Meron mabibili yan sa supermarket. Yan, ayan yung mga bamboo. Meron din plastic na ganyan. Basta i-roll nyo. Ayan, pitpitin nyo ng konti. Higpitan nyo ng konti yung paghawak para hindi siya maglagas-lagas. Ayan, nakita nyo. Diba? Nakita nyo naman. Hindi naman talaga tayo nagbibiro dyan. Lagyan nyo ng olive oil yung niya para magdikit po yung magkabilaan niya. So, yung pang niya, lagyan nyo rin ng plastic para hindi madumihan yung kanin kasi madikit-dikit. Mahirap talaga pag ang kanin ay dikit-dikit dito sa ating paghulma. Ayan ang itsura po ng bibimbap natin. Napakadali lang pong gawin. Ayan, ito po ang aking mga finished product. Natapos na siya agad. So, maraming salamat. Titikiman time na tayo. So, see you next vlog. Bye-bye.